At agad naman po inakyat sa ikatlong alarma ito pong sunog na naganap sa barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City kaninang umaga. Sinasabing mabilis na natupok ang nasa 50 bahay dahil gawa ito sa light materials. Para sa karagdagang detalye, meron pong live report si Erlo Bringas. Erlo. Ali, mabilis na naubos yung mga bahay kanina dito sa mismong bahagi ng Mindanao Avenue, Barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City. At ang problema ng mga residente ngayon, magbabagong taon pa naman at wala silang naisalbang mga gamit dahil sa sunog. Mag-alas 7 kaninang umaga nang sumiklab ang sunog sa bahagi ng Mindanao Avenue sa Barangay Bagong Pag-asa sa Quezon City. Mabilis ang nilamon ng apoy ang mga bahay sa lugar dahil karamihan ay gawa sa light materials. Pero habang nasusunog ang mga bahay, madidinig pa ang mga nagpuputukang kable ng kuryente at merong dig sumasabog. Nang dahil sa sumabog na yan, may tumalsik na debris mula sa mga nasusunog na bahay at tinamaan ang windshield ng isang fire truck ng BFP. Nang dahil din sa bilis ng pagkalat ng apoy, agad na itinaas sa ikatlong alarma ang sunog para makatulong agad ang iba pang bumbero pamatay sunog na nasa ibang lugar. Ang mga residente wala nang naisalba, karamihan sa kanila dahil sa bilis ng pagkalat ng apoy. Ngayon, napakabilis po talaga ng sunog. Hindi na po talaga kayang agapan dahil sa gamit na sa bahay. Talagang mabilis po talaga. Napasok ng mga kapitbahay na para apulahin yung apoy, kaya lumakas po yung So, ayan lang po yung mga electric fan, munting kalakal po namin. Yun lang po. Ang bahay po namin, ubos po. Ubos po yung namin, wala po. Ayon naman sa Bureau of Fire Protection, natanggap nila ang unang tawag sa sunog bandang alas 6:49 ng umaga. Kasi pag mga ganyan kasi, safe, lalo pag malaki, kailangan mo talaga itaas ng laban para yung ibang mga responder makaresponde. Agad nila itong nirespondihan at agad din nilang iniakyat sa ikatlong alarma dahil mabilis nang kumakalat ang apoy. Sa kanilang pagtaya, hindi bababa sa 50 bahay ang nasunog. Alas 8:30 ng umaga kanina nang ideklarang fire out. Wala namang naitalang nasawi sa insidente pero 2 individual ang bahagyang nasugatan. Tinatayang 85 pamilya naman ang apektado sa nasabing barangay. Patuloy ngayon ang investigasyon para tukuyin ang sanhi ng sunog. Samantala, Ali, patuloy ang ginagawang operasyon ng BFP dito sa mga nasunog na bahay at inaalam nila yung kabuuang pinsala nitong naganap na sunog. Binabalik na rin ng mga cable companies, internet providers at ng power utility company yung supply ng kuryente dito sa barangay. Nung pag sa ganun ay magamit na rin ng ilan pang mga malapit dito sa nasunog. Pansamantalang tumutuloy ngayon sa evacuation center sa bahagi ng Barangay Bagong Pag-asa Activity Area Sports Complex at nadalhan na rin sila ng tulong ng lokal na pamahalaan ng Quezon City tulad ng pagkain at iba pa, Ali. Okay, meron ba tayong nabalitaan na asahang tulong dito sa 85 pamilya na ito na apektado ng sunog na yan? Yes, Ali, sabi ng QCLGU ay makikipag-ugnayan sila sa NSA at DSUD para mabigyan ng tulong o yung mismong posibleng lipatan nitong mga residente. Pero for the meantime ay sa evacuation center muna sila sa barangay tutuloy at inaasahan naman na tuloy-tuloy rin yung pagbibigay ng ayuda sa kanila, Ali. Alright, maraming salamat Erlo Bringas, nag-uulat live.